Kung walang sarili, sino ang muling isinisilang? Ang sagot ng Budismo, merong isang bagay na pinaniniwalaan ng maraming tao nang walang pag-aalinlangan. Parang may isang tao sa loob na nagmamasid, nakakaramdam, nag-iisip, isang ako, isang permanenteng sarili. Tumitingin tayo sa salamin at sinasabing, ako iyon. Naririnig natin ang ating pangalan at tumutugon tayo. Oo, ako iyon. Ang pandaman ng mata na ito ay sumusunod sa atin kahit saan. Parang natural ito, totoong-totoo at sa maraming kultura, ang ideyang ito ay mas malalim pa. Ang ilan ay nagsasabing, mayroon tayong kaluluwa, isang uri ng di nakikitang kaibuturan na hindi nagbabago. Kapag namatay ang katawan, ang kaluluwang ito ay lumilipat. Marahil sa ibang buhay o sa ibang mundo. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang palaisipan. Hindi itinuturo ng Budismo na mayroon tayong kaluluwa. Sa katunayan, itinuturo nito ang kabaligtaran. Itinuro ng Buddha ang isang bagay na tahimik ngunit makapangyarihan na walang permanenteng sarili sa loob. Walang matibay na mata na nabubuhay magpakailanman. Ang ideyang ito ay kilala bilang anatta, walang sarili. At kung totoo yun, darating ang tanong, kung walang sarili, sino ang muling isinisilang? Ito ay tila nakakalito sa una, marahil ay kakaiba pa nga, ngunit hindi tayo iniwan ng Buddha sa dilim. Nagbigay siya ng napakalinaw na sagot, isa na hindi hinihiling sa atin na maniwala ng bulag, kundi upang suriing mabuti ang ating sariling karanasan. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa kung ano talaga ang ating binubuo ayon sa turo ng Buddha. Kabanata 1. Ano ang ating binubuo? Ipinaalala sa atin ng Buddha na ang tinatawag nating tao ay hindi isang nakapirming bagay. Hindi ito isang solidong bagay at hindi ito pagmamay-ari ng anumang nasa loob. Walang hindi nagbabagong sarili na nagbubuklod sa lahat ng ito. Ang tayo, anya, ay isang proseso, isang umaagos, nagbabagong koleksyon ng mga bahagi tulad ng isang ilog na hindi tumitigil sa paggalaw. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na 5 aggregates. Sa Pali, tinatawag silang skandhas o kandas. Ang una ay ang rupa, ang katawan, ang pisikal na anyo, ang balat, mga buto, dugo, at ang mga pandama na tumatanggap sa mundo. Ang pangalawa ay ang mga damdaming Vedana, hindi lamang mga emosyon, kundi ang hilaw na pakiramdam ng kaaya-aya, hindi kaaya-aya o neutral. Nangyayari ito sa tuwing nakakakita, nakakarinig, nakakahawak, o nakakapag-isip tayo. May mga sandali na maganda ang pakiramdam, may ilan na masama ang pakiramdam, may ilan na wala talagang nararamdaman. Ang pangatlo ay ang sana, perception. Ito ang bahagi ng isip na kumikilala at nagtatatak sa ating nararanasan kapag nakakakita tayo ng apoy at alam na mapanganib ito. Iyan ang perception. Kapag naaalala natin ang isang mukha o nakikilala ang isang tunog, iyan ang prosesong gumagana. Ang pang-apat ay ang mga pormasyong pangkaisipan ng sangkara. Kabilang dito ang ating mga gawi, kaisipan, desisyon at lalo na ang mga intensyon. Ito ay malalim na nauugnay sa karma, ang mga kilos ng katawan, pagsasalita, at isip na humuhubog sa ating kinabukasan. Ang panglima ay ang Vijnana, kamalayan. Ito ang kamalayan na nakakaranas ng lahat ng iba pang mga pinagsama-samang elemento. Hindi ito nag-iisa. Depende ito sa mga kondisyon. Ang kamalayan kapag ay naiiba sa kamalayan kapag nakakarinig o nag-iisip. Ang 5 ito ay hindi static. Palagi silang nagbabago. Palaging gumagalaw. Wala sa kanila ang isang sarili. Wala sa kanila ang nagtatagal. Inihambing sila ng Buddha sa isang apoy o isang batis. Sila ay lumilitaw, nagbabago at lumilipas sandali, ngunit wala sa nakasanayan. Kumakapit tayo, itinuturing natin silang ako o akin. Ang pagkapit na ito ay lumilikha ng kalituhan at pagdurusa. Kaya kapag tinatanong natin kung sino ako, ayon sa turo ng Buddhist,
Wala ni isang bagay na maituturo natin at masasabing, iyan ang tunay na ako. Mayroon lamang itong daloy ng katawan at isipan, palaging nagbabago, palaging gumagalaw. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo umiiral. Nangangahulugan ito na hindi tayo umiiral sa paraang karaniwan nating iniisip. Ang ideya ng isang nakapirming sarili ay isang bagay na idinaragdag natin sa proseso. Ito ay isang label, isang shortcut sa pag-iisip. Tinutulungan tayo nitong malampasan ng araw. Ngunit, hindi ito ang malalim na katotohanan at dito nagsisimula ang pag-unawa. Kapag tumigil tayo sa paghahanap ng isang matibay na ako sa loob, nagsisimula tayong makakita ng malinaw. Nagsisimula tayong mapansin kung paano talaga gumagana ang mga bagay-bagay. Yan ang unang hakbang, ang pag-unawa sa kung ano tayo, hindi bilang isang nakapirming tao, kundi bilang isang daloy ng nagbabagong mga kondisyon. Isang magandang pansamantalang sayaw ng mga damdamin, persepsyon, kaisipan at kamalayan sa katawan. Hindi isang bagay, hindi isang kaluluwa, kundi kung paano gumagalaw ang mga bagay-bagay. Kabanata 2, bakit nangyayari ang muling pagsilang? Karamihan sa mga tao ay iniisip ang buhay bilang isang tuwid na linya. Ipinanganak ka, nabubuhay ka, at pagkatapos ay namamatay ka. Yun lang, nagtatapos ang kwento, ngunit ayon kay Buddha, hindi ito nagtatapos doon. Ang tinatawag nating kamatayan ay isang paghinto lamang ng kabanata sa isang mas mahabang kwento. Isang kwentong hindi natin karaniwang napapansin, ngunit paulit-ulit na paulit-ulit. Ang siklong ito ay kilala bilang samsara, hindi lamang buhay, kundi ang paulit-ulit na karanasan ng pagtanda ng kapanganakan. Kamatayan at pagkatapos ay muling pagsilang, isang gulong na patuloy na umiikot. Hindi itinuro ng Buddha ang muling pagsilang bilang isang paniniwala upang aliwin tayo. Inilarawan niya ito bilang bahagi ng kung paano gumagana ang realidad. Sa Pali, ang salita ay punabhava, na nangangahulugang muli, pagiging. Hindi lamang ito isang patulang parirala. Tumuturo ito sa isang napaka-espesipikong proseso. Ang buhay ay hindi nagsisimula muli dahil sa mahika o misteryo. Nagpapatuloy ito dahil may isang bagay na patuloy na nagpapagatong dito. Ang panggatong na iyon ay nasa loob natin. Hindi ito isang kaluluwa o espiritu. Ito ay isang bagay na ginagawa natin sa bawat sandali na ang panggatong ay hinahangad. Sa wikang Pali, ang tanha ay isang malalim at patuloy na pagkauhaw. Hinahangad natin ang maging maayos ang pakiramdam, ang umiwas sa sakit, ang kumapit, ang maging isang tao, ang hindi maging isang bagay. Hinahangad natin ang kaligtasan, hinahangad natin ang pagkakakilanlan, at hinahangad pa nga natin ang kawalan ng pag-iral. At sa tuwing kikilos tayo batay sa paghahangad na ito, nagiiwan ito ng marka. Ang markang iyon ay tinatawag na karma. Ang ating sinasadyang mga kilos ng katawan, pananalita at isipan. Ngayon, ang salitang karma ay madalas gamitin nitong mga araw, ngunit sa Budismo ay mayroon itong napaka-espesipikong kahulugan. Ang karma ay hindi isang mahiwagang sistema ng parusa. Ito ay sanhi at bunga. Kung magtatanim ka ng binhi, ito ay tutubo kung naroon ang mga tamang kondisyon. Yan ang ginagawa ng ating mga iniisip, ng ating mga salita, at ng ating mga pagpili. Nagtatanim sila ng mga binhi. Ang ilan ay mabilis na lumalaki, ang ilan ay natutulog, ngunit ang enerhiya ay hindi nawawala. Ang mga binhing ito ng intensyon, hinihimok ng paghahangad ay hindi nawawala. Kapag namatay ang katawan, hinuhubog nila ang susunod na mangyayari. Itinutulak nila ang pagpapatuloy ng karanasan tulad ng apoy na lumilipat mula sa isang kandila patungo sa susunod, hindi dahil sa anumang bagay ay naglalakbay, kundi dahil ang mga kondisyon ay naipapasa. Ganito umiikot ang gulong ng muling pagsilang. Ang muling pagsilang ay hindi nangyayari dahil karapat-dapat tayo rito, o dahil itinalaga ito ng sansinukob. Nangyayari ito dahil ang pagnanasa ay patuloy na kumakapit,
at ang karma ay patuloy na dumadaloy. Ang isip ay hindi humihinto. Patuloy itong umaabot at ang inaabot nito ay nagiging susunod na kislap. Walang kaluluwang tumatalon mula sa isang buhay patungo sa isa pa. Ngunit mayroong pagpapatuloy. Isang daloy ng mga sanhi at kondisyon na laging dumadaloy, palaging nagbabago ang daloy na iyon. Dinadala ng pagnanasa at hinuhubog ng karma. Hindi ito isang bagay, ito ay isang proseso. Ito isang apoy ang lumilipas mula sa isang tanglaw patungo sa susunod. Itinuro ito ng Buddha, hindi bilang isang paraan upang takutin tayo, ngunit upang tulungan tayong makakita ng malinaw. Dahil kapag naunawaan natin kung paano umiikot ang gulong, mauunawaan din natin kung paano ito ititigil. Ngunit una, kailangan nating makita kung paano talaga gumagana ang proseso, hindi bilang teorya, kundi bilang isang bagay na nabubuhay sa bawat sandali. Doon tayo susunod. Kabanata 3. Kung paano talaga gumagana ang muling pagsilang, ang proseso. Madaling isipin ang muling pagsilang bilang isang bagay na mahiwaga o malayo. Isang bagay na nangyayari pagkatapos ng kamatayan sa ibang lugar. Ngunit hindi ito inilarawan ng Buddha bilang isang malaking dramatikong hakbang. Itinuro niya na ito ay isang natural na proseso, hindi isang gantimpala, hindi isang parusa, kundi ang resulta ng mga sanhi at kondisyon. Lalo na ang mga nilikha natin gamit ng ating sariling isip. Ang makinang nagtutulak sa prosesong ito ay karma, ngunit hindi karma sa paraang pinag-uusapan ito ng karamihan. Hindi itinuro ng Buddha ang karma bilang isang uri ng cosmic scoreboard. Hindi ito tungkol sa balanse o paghihiganti. Ito ay tungkol sa intensyon. Ginamit niya ang salitang setana, ang kalooban sa likod ng ating mga iniisip, salita at kilos. Iyan ang nagtatanim ng mga buto. Habang mas kumikilos tayo mula sa paghahangad ng galit o kalituhan, mas lumalaki ang mga tendensyang iyon. At habang mas kumikilos tayo mula sa kalinawan, kabaitan o karunungan, mas lumalalim din ang mga pattern na iyon. Ang karma ay gumagana tulad ng pagtatanim ng mga buto sa isang bukid. Ang ilang mga buto ay mabilis na lumalaki. Ang iba ay nangangailangan ng oras. Ngunit wala sa mga ito ang basta nawawala. Nananatili ang mga ito sa larangan ng isip. Naiimpluwensyahan nila kung paano tayo nakakakita, kung paano tayo nararamdaman, kung paano tayo tumutugon. At kapag ang mga tamang kondisyon ay nagsama-sama, ang mga ito ay hinog hindi bilang isang mahiwagang pangyayari, kundi bilang ating susunod na sandali ng karanasan, maging ang ating susunod na buhay. Ngunit narito ang bahaging hindi napapansin ng maraming tao. Walang nakapirming sarili na nagmamay-ari ng mga butong ito. Walang sino man ang nagdadala ng mga ito sa isang supot sa buong buhay ayon sa turo ng Buddha. Ang isip ay hindi isang bagay lamang. Ito ay isang batis. Isang umaagos na pagkakasunod-sunod ng mga sandali ng pag-iisip. Sa Pali, ito ay tinatawag na Sita Santati, ang pagpapatuloy ng kamalayan. Sandaling-sandali, ito ay gumagalaw na hinubog ng mga nakaraang intensyon, natutugunan ang mga kasalukuyang kondisyon, lumilikha ng karanasan sa hinaharap, at tulad ng isang ilog na hindi nangangailangan ng isang nakatagong kaluluwa upang patuloy na gumalaw. Ang daloy ng isip ay dumadaloy ng hindi nangangailangan ng isang permanenteng sarili. Ang bawat sandali ay humahantong sa susunod tulad ng isang alon na umuusad. Ang gumagalaw ay hindi isang bagay, kundi isang proseso na ginagabayan ng mga sanhi. Kapag ang buhay na ito ay natapos na, mayroong isang huling sandali ng kamalayan. Tinawag ito ng Buddha na Kuti-sita, ang isip ng kamatayan. Ang sandaling ito ay hinuhubog ng ating pinakamalalim na karmic tendencies. Hindi ito pumipili ng basta-basta. Ito ay nakahilig sa pinakamalakas na gawi na ating nalinang, lalo na ang mga nauugnay sa ating mga huling kaisipan at emosyon. At pagkatapos, walang paghinto, isang bagong sandali ng kamalayan ang lilitaw.
Ito ay tinatawag na Patisandhi-Vinana, ang nag-uugnay na isip. Hindi ito isang kaluluwa na tumatalon sa isang bagong katawan. Ito ang susunod na hakbang sa daloy. Ipinaalala sa atin ng Buddha na ang transisyon na ito ay hindi kinokontrol ng isang panlabas na puwersa. Ito ang natural na paglalahad ng sanhi at bunga. Tulad ng pagsisindi ng isang kandila mula sa isa pa, ang apoy ay nagpapatuloy, ngunit hindi ito pareho. O tulad ng pagdiin ng isang selyo sa mainit na wax. Ang hugis ay nagpapatuloy, ngunit walang pisikal na gumagalaw. Nariyan din ang imahe ng isang iko. Ang boses na lumilikha ng eko ay nawawala. Ngunit ang tunog ay naglalakbay o isang alon sa dagat. Ito ay nagmumula sa mga nakaraang alon na hinubog ng hangin at lalim ng tubig. Ngunit palaging bago, palaging gumagalaw. Ang muling pagsilang ay ganoon. Hindi ito isang bagay na pinagdadaanan ng isang tao. Ito ay isang bagay na nangyayari dahil sa mga kondisyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman binanggit ni Buddha ang tungkol sa isang permanenteng esensya na lumilipat mula sa isang buhay patungo sa isa pa. Hindi niya kailanman itinuro ang isang tunay na sarili, nagtatago sa loob natin. Binanggit niya ang mga proseso, gawi sa pag-iisip, reaksyon, enerhiya na nagpapatuloy kapag hindi tayo nakakakita ng malinaw. At ang pagpapatuloy na ito na pinapagana ng pagnanasa at hinubog ng karma ang siyang nagbibigay daan sa muling pagsilang. Ngunit kapag nakita natin ito ng malinaw, hindi bilang isang teorya, kundi bilang isang bagay na nabubuhay sa ating sariling isipan ngayon, makakakita rin tayo ng iba pa, ang landas patungo sa kalayaan. Dahil kung ang muling pagsilang ay isang proseso, hindi isang parusa, matututunan din natin kung paano ihinto ang pagpapakain dito. Maaari nating ihinto ang pagpapagatong ng apoy. Maaari tayong bumaba sa manibela. Kabanata 4, ang muling pagsilang ay nangyayari ngayon. Nakita natin ang muling pagsilang bilang isang proseso na nag-uugnay sa mga buhay na hinihimok ng mga sanhi. Ngayon, isaalang-alang natin ang kalikasan ng prosesong iyon mismo. Habang ito ay gumagana, hindi lamang sa pagitan ng mga buhay, kundi sa loob ng buhay na ito. Itinuro ni Buddha na ang dinamikong ito ng pagiging muli, ng paglitaw, pagbabago at paghinto ay ang mismong tela ng ating sandali sa sandali na pag-iral. Itinuro ng Buddha na ang bawat karanasan natin, bawat kaisipan, bawat pakiramdam, bawat galaw ng katawan o isipan ay hindi permanente o matibay. Ito ay lumilitaw, nananatili ng ilang sandali at pagkatapos ay nawawala. Ang pagtaas at pagbaba na ito ay nangyayari ng napakabilis. Karaniwan ay hindi natin ito nakikita. Pakiramdam lang natin ay narito ako at iniisip ko ito o nararamdaman ko iyon. Ngunit sa ilalim ng mga impresyong iyon ay isang mabilis na daloy ng pagbabago. Isang patuloy na daloy ng kapanganakan at kamatayan sa pinakamaliit na antas. Sa Pali, ito ay tinatawag na kanika marana panandaliang kamatayan. Ang bawat kalagayan ng pag-iisip, bawat tibok ng puso, bawat paghinga ay bahagi ng patuloy na prosesong ito. Ang isang kaisipang lumilitaw ay nananatili ng ilang segundo at naglalaho. Pagkatapos ay may isa pang darating at isa pa. Ganito rin sa ating mga emosyon. Maaaring maging masaya ka ngayon, ngunit pagkalipas ng ilang minuto, isang pag-aalala ang pumapasok. Pagkatapos ay nawawala itong muli. Hindi lamang ito maliliit na pagbabago. Ayon sa turo ng Buddha, ito ay muling pagsilang. Sa bawat oras na may lumitaw na mental o pisikal na pangyayari, iyon ay isang uri ng kapanganakan. At sa bawat oras na ito ay lumilipas, iyon ay isang uri ng kamatayan. Kaya kapag pinag-uusapan ng Budismo ang tungkol sa pagiging walang hanggan, anika, ito ang ibig sabihin nito. Walang tumatagal kahit isang buong segundo. At kapag sinabi nitong walang nakapirming sarili na anatta, direktang itinuturo nito ang katotohanan ito. Paano magkakaroon ng matibay na ako sa loob?
kung ang lahat ng bumubuo sa akin na ito ay palaging gumagalaw, nagbabago, at nawawala. Ang pag-unawa dito ay hindi lamang nagbabago sa paraan ng ating pag-iisip tungkol sa muling pagsilang. Ipinapakita rin nito sa atin ang isang bagay na napakalakas, ang kahalagahan ng ngayon. Dahil kung ang muling pagsilang ay nangyayari sa bawat sandali. Kung gayon, ang mga pagpiling ginagawa natin sa mismong sandaling ito ay may tunay na bigat. Ang bawat intensyon, bawat kilos, gaano man kaliit ang humuhubog sa susunod na sandali. Iyan ang karma na gumagalaw. Ang karma ay hindi lamang naghihintay hanggang sa susunod na buhay upang magpakita ng mga resulta. Hinuhubog nito kung sino tayo sa bawat oras na tayo ay nagsasalita, nag-iisip o kumikilos. Nangangahulugan din ito na ang pagpapakawala ay nagiging posible ngayon. Hindi natin kailangang maghintay para sa isang malayong hinaharap. Kung ang bawat sandali ay sariwa, kung ang nakaraan ay nawala na, hindi tayo nakulong. Hindi tayo natigil sa isang nakapirming personalidad ng nakapirming kasaysayan o isang nakapirming pagkakakilanlan. Ang proseso ay bukas, nababaluktot buhay, ngunit ang katotohanan ito ay hindi lamang pilosopikal. May naantig ito sa kaibuturan ng puso. Dahil kapag nakita natin na walang nananatili, tumitigil tayo sa pagkapit ng mahigpit, nagsisimula tayong lumuwag sa ating kapit sa mga kaisipang tulad ng ganito ako o ganito na ito noon pa man. Nagsisimula tayong lumambot upang magbigay ng espasyo at mula sa espasyong iyon, lumalaki ang karunungan ayon sa turong Budista. Ang pag-unawang ito sa panandaliang pagsilang at kamatayan. Nakakatulong ito sa paghahanda ng isip para sa isang mas malawak na uri ng pananaw. Ipinapakita nito sa atin na ang tinatawag nating muling pagsilang pagkatapos ng kamatayan ay isang pagpapatuloy lamang ng parehong prosesong ating nabubuhay ngayon na nakakondisyon ng karma, hinubog ng mga sanhi, dumadaloy mula sa isang sandali patungo sa susunod ng walang permanenteng kaibuturan. Kaya kahit na ang ideya ng muling pagsilang sa ibang buhay ay maaaring mukhang kakaiba, ang mga pangunahing mekanismo ay hindi kakaiba. Nangyayari na ang mga ito ngayon. Habang nakikinig ka sa mga salitang ito, habang tumataas at bumababa ang iyong mga iniisip, habang lumilipat ang iyong atensyon mula sa isang ideya patungo sa susunod, ibinabalik din tayo nito sa isang bagay na malalim na tao. Ang pagsilang bilang isang tao ay hindi basta-basta. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Ipinaalala sa atin ng Buddha na ang buhay ng tao na ito ay espesyal dahil binibigyan tayo nito ng mga kagamitan upang makakita ng malinaw. Maaari tayong magnilay-nilay. Maaari nating obserbahan ang isip. Maaari nating matutunan ng Dhamma. At maaari tayong magsimula kahit ngayon na tahakin ang landas patungo sa kapayapaan. Kaya kahit na ang ideya ng muling pagsilang ay maaaring parang isang misteryo, ang tunay na misteryo, ang buhay, ay nangyayari sa mismong hiningang ito, sa kaisipang ito, sa pagpiling ito. At kapag nakikita natin iyon ng malinaw, nagsisimulang magbago ang lahat, hindi dahil may natutunan tayong bago, kundi dahil sinimulan nating mapansin kung ano ang laging naroon. Isang daloy, hindi isang bagay, isang proseso, hindi isang tao, isang pagkakataon, hindi kalaunan kundi ngayon. Yan lang muna para sa araw na ito. Natapos na natin ang video na ito at huwag kalimutan na isa kang mahalagang bahagi ng channel na ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Kung hindi ka sigurado kung ano ang ikukomento, itype lamang ang 100. Bukod dito, kung bago ka pa lamang at hindi pa nakasubscribe sa channel, tandaan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang anumang kapakipakinabang at nakapagbibigay kaalamang mga video araw-araw. Salamat sa panonood.